Good morning everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Pag-usapan natin ang naging desisyon ng Korte Suprema na ibasura at ideklarang unconstitutional ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayan, so marami nga po ang umiyak, nalungkot, nagsentimiento, nagbahagi ng kanilang pagkalungkot at pagkadismaya. Siyempre, karamihan po sa kanila ay talaga namang nabuwisit at talaga namang ipinahayag po yung kanilang sama ng loob sa mga hukom na nagdesisyong ibasura ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Marami po sa kanila ang nagsabi na hindi raw ito makatarungan, labag daw ito sa konstitusyon. Sabi naman po ng iba ay tinapon yung impeachment complaint, hindi man lang binigyan ng pagkakataon ang 20th Congress na mapakinggan din ang House of Representatives kung ano ba yung laman ng articles of impeachment na yan. Nakita po natin, hindi na po kailangan hindi na po kailangang alamin pa sapagkat noong nagsumiti po ang House of Representatives at isinampa po nila yung impeachment kay VP Sara sa Senado, lumabas na po sa mainstream media yung 7 articles of impeachment na inilalaban nila kay VP Sara. So lahat po yun, nakita ko po, binasa ko po, all related po doon sa 125 million confidential fund and no other. Yun lamang po ang nakasaad doon sa 7 articles na yun. So, noong mga nakaraang buwan, no, siguro 2 months ago, meron akong isang video na kung saan ay ikinumpara ko ang dating DOJ Secretary na si Congresswoman-elect Laila De Lima at si DOJ Secretary sa kasalukuyan na si Jesus Crispin Remulla. Sabi ko, mas makatarungan, mas makatao at talaga namang sinusunod ni Laila De Lima kung ano ba ang sinasabi sa ating batas. No? Dahil alam naman po natin, galit na galit itong si Laila De Lima kay former President Rodrigo Roa Duterte. Pero bakit sa galit po niya at sa mga ibinibintang po niya kay former President Duterte, kaugnay po doon sa madugong war on drugs ni dating Pangulong Duterte, kahit isang pagkakataon ay hindi po ito nag-file ng kaso laban kay former President Duterte dito sa mga korte sa Pilipinas. At dumating nga po yung Senate hearing noong November 11, 2024, no, na kung saan na inimbitahan si dating Pangulong Duterte. Tinanong po ni Senator Jinggoy Estrada si Laila De Lima. Naupo sa pinakamataas na posisyon kung saan ay ngayon po ay si Jesus Crispin Remulla ang namumuno. Pero bakit hindi nakapag-file ng kaso kay Duterte? Ano po ang sagot ni Secretary De Lima? Walang ebidensya, walang makitang testigo. Isa po siyang abogada, alam po niya kung ano ang tama at ano ang mali. Alam niya kung paano ang atakeng gagawin niya sa pagbatikos. So, hanggat maaari, ginagawa ni Laila De Lima kung ano ang nasasaad at nakasulat sa ating saligang batas. So, bagamat binabatikos niya, pero hindi niya sinampahan ng kaso, that means to say, siya mismo, alam niya sa sarili niya, walang makitang ebidensya, hindi magpa-prosper yung kaso. So, nais niyang lumaban ng patas. Nais niyang ipakita na kaya kong labanan itong si dating Pangulong Duterte pero gagamitin ko kung ano ang aking nalalaman sa batas. Alam ko kung lalabag ako o hindi. So yun po ang nakita natin kay Laila De Lima. At ngayon po ay naulit na naman. So hindi ko na po babasahin yung kanyang paghingi ng pasensya, no? Sapagkat nasabi po niya nung ini-announce po ng spokesperson ng Korte Suprema na si Attorney Camille Ting, yung desisyon nga po
ay nabanggit ni Laila de Lima na one-sided ang Korte Suprema. At ngayon ay humihingi po siya ng paumanhin. Ano po ang nakikita nating dahilan? Bakit siya humihingi ng paumanhin? Sapagkat binasa po niya kung ano ang nakasaad sa ating saligang batas and she realized that the Supreme Court is correct. Ganun lamang po kadali yun. No? She realized that the Supreme Court's decision is based on fact, is based on legal provisions. Okay? So, bigyan ko kayo ng paliwanag. Okay? Sino ba ang nagbigay ng karapatan sa Senado na itry at mag-decide sa any type, any form of impeachment? Sino ba? Saan ba nakasaad yun? Di ba sa konstitusyon? Nakasaad po sa konstitusyon na ang Senado lamang ang maaaring mag-try, magdesisyon ng lahat ng tungkol sa impeachment. Okay? Kaya itong si Senator Risa Hontiveros, hindi siya abogada. Kaya putak ng putak at hindi niya naiintindihan ang kanyang mga sinasabi. Okay? So, sinabi ng konstitusyon, Senado ay aakto bilang Senate Impeachment Court. At malinaw po yun na ipinagkaloob ng Korte Suprema sa kanila. Hindi po nakialam ang Korte Suprema. Ngayon, bakit hindi na ituloy? Sapagkat sabi po ng Korte Suprema, unconstitutional dahil may mga proseso na kailangang sundin at gawin para matuloy yung impeachment. Saan nanggaling yung kautusan na yon? Sa konstitusyon. Sa konstitusyon po nanggaling na mayroong proseso. Nakalatag po sa konstitusyon. So, ibig sabihin, sino o ano yung naging dahilan kung bakit nawalan ng jurisdiction ang Senado na dinggin ang impeachment complaint? It's the Constitution, hindi po ang Korte Suprema. Sinunod lamang po ng Korte Suprema kung ano ang nakasulat at ano ang nakasaad sa Konstitusyon. Sabi ng Konstitusyon, hindi pwedeng mag-convene ang Senado bilang Senate Impeachment Court dahil sa una pa lamang na hakbang sa isang impeachment proceedings ay nilabag na ng House of Representatives yung 1-year bar rule. So sabi po ng konstitusyon yan, isang impeachment lamang ang maaaring i-file sa isang official sa loob ng isang taon. So, konstitusyon po ang nagsabi. Okay? Ngayon, dahil sinabi ng konstitusyon, nilabag yung proseso. Ibig sabihin, konstitusyon po ang nagdikta sa Korte Suprema na sabihin sa Senate na wala kayong jurisdiction na ituloy, na pakinggan at magdesisyon kaugnay sa isang impeachment. Because the Constitution, bago dumating sa inyo yung impeachment trial na, yung pinakang impeachment trial phase, binlock na ng Constitution. Binlock na ng Constitution yung inyong jurisdiction na pakinggan, pag-usapan at desisyonan yung impeachment. Kaya wala kayong karapatan na sabihan at pagsabihan ang mga hukom dahil mas mataas po sila sa inyo. Ganon din po ang konstitusyon. Kaya nga sinasabi na ang konstitusyon is the highest law of the land. Sa konstitusyon po lahat nagbabase. Kaya itong mga kongresistang ito, mga kaibigan,
So, pag-usapan natin guys, yung argumento ni Senator Risa Hontiveros. Sabi niya, yung judiciary saka legislative ay co-equal. Ibig sabihin, pareho sila ng karapatan. Okay? Na nakasaad sa konstitusyon. Okay? So, malinaw po no, na co-equal department po ang legislative at ang judiciary. Okay? So, sinasabi po ng konstitusyon na ang Senado po is the sole agency, sole department na magtatry at magde-decide ng lahat ng issue o kaso kaugnay sa impeachment. Yan po ay malinaw na nakasaad doon sa konstitusyon. Okay? Nakasaad po yan sa konstitusyon. Ngayon po, ang sinasabi niya, bakit hindi man lamang daw sila binigyan ng Supreme Court ng pagkakataon na gampanan yung kanilang mandato na nakasaad nga doon sa konstitusyon. Idineklara na raw kaagad ng Korte Suprema na unconstitutional yung impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Malinaw daw na nilabag ito ng Korte Suprema sapagkat co-equal department daw sila. Okay? Co-equal department daw sila. So pareho yung level ng dalawa. So dapat daw hinayaan ng Korte Suprema na gampanan ng Senado yung pagtatry at pagdedesisyon sa impeachment. So, ang hindi niya naintindihan mga kaibigan, yung karapatan ba ng Senado, saan ba nanggaling? 'Di ba? Ang karapatan po ng Senado ay nanggaling at nakasaad po mismo sa konstitusyon. Ngayon, yung sinasabi po niya, yung argumento po niya na dapat daw ay hinayaan silang i-exercise ng Korte Suprema yung kanilang karapatan. Ano sa tingin ninyo mga kaibigan? Obviously, hindi na po dumating sa kanila because the Constitution itself, bago pa po dumating sa kanila yung impeachment proceedings talaga, ay na-block na po ng impeachment, na-block na rin po mismo ng konstitusyon. Konstitusyon din po ang nagsabi. Kapag yung impeachment complaint ay more than one, this is unconstitutional. So, bakit mo ipagpipilitan yung sarili mo? Yung opinion mo? Sino ba yung sumulat ng Constitution? Ikaw ba? Mataas ka ba sa Korte Suprema? Very simple. Ang nagbigay sa iyo ng karapatan ay ang Constitution. Therefore, ang Constitution din ang magbibigay sa iyo ng limitasyon. Simple as that. Okay? So, ganito po. Magbibigyan ko pa kayo ng halimbawa pa, mga kaibigan. Okay? Ang isang kriminal na kinasuhan at na-convict, sabihin natin guilty. Bakit po siya naging guilty? Dahil nilabag po niya yung batas. So, dahil nilabag niya yung batas, nagkasala siya doon sa saligang batas. Ngayon, di ba yung Constitution is, ito po yung pinakamataas, highest law of the land. Ngayon, kapag kinuwestiyon ninyo yung desisyon ng Korte Suprema, which is the final arbiter of any legal arguments, para nyo na rin binastos ang Constitution. Binastos nyo na rin ang batas. So therefore, you should be and you might be liable for any crime dahil sa inyong alam nyo na yun, dahil sa inyong pagtuligsa sa naging desisyon ng Korte Suprema. So yun lamang mga kaibigan,
Kung nais po ninyong magkaroon po ng ganitong talakayan, malinaw na paliwanag at kung naintindihan po ninyo, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para lagi po kayong updated. Maraming salamat.